Praise the Lord. Hallelujah. Will you lift your hands and wave it to the Lord? Say something. A gratitude, a thanksgiving word to our God. There's a lot of good things that we receive from Him every day. And there's no enough word to express our gratitude for His goodness. What we can pour out to Him is our heart, saying, Lord, thank you. Ang kabutihan mo ay hindi po tumitigil na dumadaloy sa aming buhay. Ang mabubuting bagay na aming po natatanggap ay hindi kayang bilangin ng aming kaisipan. Every day, every hour, every minute, every seconds, there is a continuous pouring out of God's love in our hearts and good things that we receive. And that is the reason why we worship Him. That is the reason why we live, we move, and have our being. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, open your mouth. Oh, we thank you, Lord. We thank you for your goodness, Lord. Make melody in your heart. Let your heart sing a song of worship. Oh, Jesus, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your goodness. Oh, everybody open your mouth. Yes. Say a word of thanksgiving. Worshiping the angels in heaven. Day and night, those angels in heaven are worshiping the living God. Because God is a good God. Sikiri andarama kundurura diriande. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Oh God, thank you. Sharamakundu ramasakata kanderi yandi shikiri yarabayandi.
We allow the Holy Spirit to move in our midst today. And thank you, Lord, that you minister to your people through your word. And every word coming out of the mouth of your servant may become a living word that brings freedom, brings healing, deliverance. A word that lead us, Lord God, into a higher walk of Christianity. And you can use us, Lord God, mightily, anointedly, powerfully, as you design us to be, Father. Sabat itinakda mong bawat isa na mabuhay sa katagumpayanan. We can live heaven here on earth, O God. Thank you. Thank you, Lord. And let everyone in this building and even everyone joining online, I declare, Father, ano man ang kanilang kailangan, ano man ang kanilang pong mga pangangailangan, physically, spiritually, emotionally, Lord, the Holy Spirit is ministering to every one of you. I speak freedom, I speak healing, I speak breakthrough financially, I speak the wisdom of the Lord, bright and brilliant ideas coming to you, and the favor of the Lord comes to you wherever you go, wherever you are, in everything you do, in every work of your hands. I speak and I declare this in the name of Jesus Christ. Receive it. Come on, say, I receive. I receive the blessing of the Lord. I receive the favor of the Lord. I receive breakthrough. I receive freedom. I receive the power. I receive the anointing. I receive heaven. In Jesus' name. Amen. Come on, clap your hands to the King of Kings and to the Lord of Lords. Amen. Glory, praise God. Okay, we can all be seated in the presence of God. At ako po'y naniniwala na tayo po ay nakatanggap ng dakilang bagay mula sa Diyos, and all of those people who receive things from God are always joyful, serving, praising, worshiping the Lord all the days of their lives. Amen. So, good morning. Sabi mo nga sa katabi mo, good morning. And again, why we are saying good morning in the morning, and good afternoon in the afternoon, and good evening in the evening? Because God is good. Amen. There's no good morning without a good God. There's no good afternoon without a good God in the afternoon. And there's no good evening without God, without the goodness of God in the evening. So, sa lahat po ng ating pong sinasabi na good, things become good in our lives because of our good God. Kaya pag ginigreet po sa atin yung good morning, good afternoon, meaning that person is greeting the goodness of God in your life. Parang in other words ay ito, ay mabuting bagay ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sa umagang ito. Praise God. So are you expecting good things? Praise God. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So we just arrived from Masbate, and I'm so much blessed with the church na aking pong pinagturuan last Sunday. Kasi super dami po nila. And I just talked to the pastor. Something like 20 years, no? 20 years na po siya doon sa lugar na yan. Dayo din lang siya sa lugar na yon. And he's ministering in that place for 20 years. And now, they are 600, no? 600 po yung kanila pong congregation. So, parang sa isang probinsya na maliit na syudad, ay hindi mo akalain na magkakaroon sila ng ganun karami. And one of the key na nakita ko po is everybody, all of the members are participating, no? In their vision. Na ang vision po nila ay maipahayag
ang mabuting balita ng Panginoon. At isa sa expression ng pananampalataya o pagpapakita ng isang tao ay totoong naniwala at tinanggap niya ang kaligtasan ng Panginoon ay may excitement siya na ibahagi yung kanyang pinapaniwala ang tinanggap mula sa Diyos. No? Lalong-lalo na kapag niniwala ka na kay Kristo kaligtasan at ang taong wala kay Kristo ay walang buhay na walang hanggan. Wala siyang kinabukasan. According to 1 John chapter 5 verse 11 to 13, mababasa po natin doon na ang sino mang na pinapanahanan ng anak ay may buhay at ang sino mang hindi pinapanahanan ng anak ay walang buhay na walang hanggan. So if you really believe on that, and a person might die anytime, any moment, no? At kung yan ay wala pa kay Kristo, we need to have an urgency. Yung pong pagmamadali na ibahagi sa kanila na hindi po ikinakahiya. So, napakaganda pong spirit, napakaganda pong damdamin, napakaganda pong buhay ng isang mananampalataya ang meron po siyang excitement without hesitance, no? Walang pag-aalinlangan at walang kinakahiya na ibahagi si Kristo sa kanila. And they are invited people, no? I'm so much blessed kasi minsan 40 bagong dalo 40. Sabi ko ibang klase to, no? They have a 40 a new attendance, newcomer, and that is amazing. And I do believe that is the work of God in the church. So, palakpakan natin ang Diyos sa buhay po ng mga kapatid po natin. And thank you for that, I think Christ, Victorious Church. No? Christ Victorious Church, na CVC. Okay, church. So, thank you so much, Pastor Roel Sarco, for the privilege to speak to your church. Okay, praise the Lord. At sineshare ko yun, dahil alam ko that dito sa Ever Increasing Grace, we are ever increasing in every grace, all God's grace in our lives. Amen? We are ever increasing, and because we are ever increasing, we are excited to share God's goodness that we receive and experience every day of our lives. Praise God. We prioritize God. Now, this morning, I entitled the message of the Lord, Freedom from Darkness. Sabi nga natin, Freedom from Darkness. Wow. What is darkness? What can you see and what you can see in darkness? Ano pong naobserbahan nyo na meron sa darkness? Dilim sa ilang Tagalog. No? Kadalasan po ay nangyayari ang krimen during dark time. No? Lumalabas po ang mga gawa ng kadiliman. Sa panahon po natin ngayon, kapag dumilim na po, kapag pupunta po kayo doon sa mga syudad, maglalabasan na po yung mga yung mga iba't ibang uri po ng panggabing buhay ng isang tao. Naglalabasan na po yung mga nagbubukasan na yung mga nightclubs, no? Nagbubukasan na yung mga iba't iba pong uri ng gawa sa kadiliman. Well, ito po'y sinyales o nagpapakita na there's a lot of darkness in this world. And actually, tayo po'y nabubuhay sa fallen world. Ito pong mundong kinalalagyan natin ay fallen world. Sabi nga natin, fallen world. Pag sinabi nating fallen world, ito po ay napahiwalay sa Diyos. Mundo na napahiwalay sa Diyos. At dahil napahiwalay sa Diyos, there's full of darkness. There's full of act without God's righteousness, holiness, no? Gawa ng kaaway. Pero ito po ang good news. In Colossians chapter 1, verse 13, God made us free from the power of darkness. So you and me
are freed, napalaya mula sa kapangyarihan ng kadiliman. And He brought us into the kingdom of His dear Son. At para mangyari yon, according to verse 14 is, the Son paid the price to make us free. Lahat po ng tao ay ipinanganak na hiwalay sa Diyos, napawalay sa Diyos. At lahat po ng napawalay sa Diyos ay nasa kadiliman. So every man birthed by their parents, by their mother, they are born in darkness. They are born separated from God. And that is darkness. Pero lahat naman po ng mga kumilala kay Kristo, tumanggap sa Panginoon, sila ay nadala sa kaharian ng kaliwanagan. They are transferred from darkness to light. And now, all of you make it sure and you must believe that you are now living in the light. You are freed from darkness. Pakisabi nga, I am freed from darkness. Yes, wala na po yun. Ano po yung mga darkness na dapat po tayong lumaya? So, I want to give 3 things that we are freed from darkness. Number 1 is the darkness of religious slavery. Akala po kasi natin, ang religion ay nagbibigay ng kalayaan sa atin. Pero religion and slave, that is the work of religion. At kung bakit po umaalipin ang kasalanan, sapagkat nahihirapan ang tao at hindi kayang gawin ng tao na makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga alituntunin na ibinibigay po ng religion. There's a lot of do's and don'ts and ordinances that religions ordered to all their people para nang sa ganon tanggapin sila ng Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit maraming pong taong nag-give up na. Maraming tao umayaw na. Maraming tao, they disqualify themselves because nakita nila yung kanilang sarili na hindi nila kayang gawin yung alituntunin na pinapagawa ng reliyon. Same thing with the Jews. Alam po natin, kapag nagbabasa po tayo ng Bible, there's a lot of ordinances and even laws. Mga batas, mga alituntunin na gagawin ng tao paulit-ulit. Habang siya'y nagkakasala, paulit-ulit niyang gagawin upang siya'y maging kalugod-lugod sa Diyos. So, alam niyo, yung paulit-ulit mong gawin para nang sa ganun lumaya ka, pero hindi ka pa rin lumalaya kasi nga, nakagawa ka na naman ng pagkakamali, nakagawa ka na naman ng pagkukulang, meron ka na naman mga shortcomings, tapos gagawin mo na naman. So, there is a cycle of doing things in a religious activity para nang sa ganun ay ma-maintain mo yung iyong pagiging, matuwid or pagiging accepted before God. And that's religion. Kaya marami po'y pagod. But praise God, here in Christianity is far different. Jesus Christ came to set us free. Hello? Pag sinabing free, hindi mo na kinakailangang magpagod para tanggapin ng Diyos. Hindi mo na kinakailangang magpagod para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. At ikaw ngayon, if you are free, then you are free to do good things. You are free to worship God. You are free to express who you are and that identity that God has given you. At yan ang sabi ni Lord. John 8:31, Jesus said to those Jews who believe Him. Ang mga Jew po ay bihag ng relihiyon. Sino dito ang merong relihiyon bago naging Kristiyano? Do you have religion before you become a Christian? Yes. We have religion. At yung religion na yon, ang dami pong mga pinapagawa. Actually, sa pinanggalingan natin, majority sa atin ay walang pakialam rin yung relihiyon. Walang pakialam. Hindi nila pinapakialaman kung magsimba ka ba o hindi, anong buhay mo. Wala silang pakialam. Unlike doon sa ibang mga religion na mas maigpit like Muslim, meron po silang mga ordinances. They have to pray 5 times a day. Madaling araw pa lamang. Alam yan ni kila Kuya Jun kasi nabuhay sila doon sa Saudi. Ginagawa ba ng mga taga-Saudi yon? Madaling araw pa lamang, bago sumikat po ang araw, kinakailangan
manalangin na. At yan po ay 5 ulit. Araw-araw. Hindi po siya once a week, ha? Every day. That is their way to lessen their, sin, or para gawing mas mabigat yung kanilang nagagawang mabuti, at nang sa ganon, sila po'y kwalipikado na makapasok sa buhay na walang hanggan. And not only that, meron po silang mga pag-aayuno na 40 days every year. Meron po silang mga ginagawa. So, ang daming mga alituntunin na ginagawa ng relihiyon para sila po'y manatiling accepted or matuwid o karapat-dapat sa mata ng Diyos. Yung pinanggalingan natin, walang pakialam yan eh. Walang pakialam kung anong buhay mo. Di ba? Basta pakialaman lamang nila kapag ikaw ay merong mga dapat gawin, magbayad ka. Ayun lang, di ba? Basta magbayad ka, okay na yun. Di ba? Yun po yung mga pinanggalingan po natin. But praise God, tingnan nyo ha, Jesus said to those Jews who believe Him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed." So what is the condition to be a disciple of Jesus Christ? According to that verse 31, abiding in God's word. To abide means is to stay, remain in the word of God. To align yourselves, to incline your ears, to be with the word of God. The word of God is your guide. The word of God is your life. So abiding in the word means you have to stay in the word of God. You keep listening, you keep hearing, and believing in it. Not just once a week. Kasi akala ng iba, napupunta naman ako sa church once a week eh. So, it should be every day, abiding in His Word. And to abide in His Word means, hindi ka umaalis dun sa sinasabi ng Panginoon. You're not going to your own way, you're not going to your own understanding, but you have to go in God's Word. That is abiding. Abide, nanatili. Hindi pwedeng humiwalay. That is abiding. You are my disciple indeed. And verse 32, and you shall know the truth. When we abide in God's word, we will know the truth. Ano sabi? The truth will make you free. Okay. Truth will set people free. Meaning, God or Jesus Christ want these Jews to be free. Saan po sila dapat lumaya? Sa alituntunin na ginagawa ng mga Hudyo. Sapagkat ang lahat ng ginagawa ng mga Hudyo ay parang tama, pero hindi siya nakakapagpalaya. Actually, ang pinakamagandang relihiyon sa buong mundo ay Judaism. The Jews. Why? Because ang kanila pong mga lituntunin ay binigay mismo ng Diyos sa kanila. God has given them the laws to obey, and that law is God's standard. At makikita po natin, marami sa mga Hudyo, they are very much willing to obey. Kaya mapapansin po ninyo, ang mga Hudyo, ang mga kalalakihan, ang nangunguna na pumupunta sa templo every Sabbath to hear the Word of God. And there's an everyday reading of God's Word. At ang nangunguna upang makinig ng salita ng Diyos ay ang mga kalalakihan, ang mga padre de pamilya, ang mga tatay sa pamilya, sapagkat ang mga tatay naman, tungkulin nila na ibahagi ito, isturo ito sa kanilang mga anak. Yan po ang kultura ng mga Hudyo. Unlike sa atin po na bibihira ang kalalakihan, bibihira ang tatay na dumadalo sa gawain, kasi nga para bang ang tatay ay hindi para sa salita ng Diyos. Ang tatay ay pangsabong laang, ano?
Ang tatay ay pangbukid lang, ang tatay. O di kaya pang construction, o kaya doon lang sa trabaho, yan lang akala ng marami. And the devil destroy the real works of and responsibility of mga tatay. Ano? Pero yung mga Hudyo, sila po yung mga nangunguna. Kaya kung mapapansin po ninyo, maski po yung mga binibilang po na attendee, ay hindi po lahat. Ang binibilang lang po na head count is mga kalalakihan. Kaya kung kalalakihan pong binibilang natin dito, abay, iilan. And congratulations sa mga tatay po na naririto, no? Okay? I-congratulate mo nga yung katabi mo na tatay. Congratulations, tatay. Amen? Why? Because you are here. Why you are here? Because God wants you to be a leader to your family. Ako'y naniniwala isang araw, mas marami na ang tatay sa lugar na ito. Amen? So you have to pray for your tatay. Kayong mga kabataan, ipanalangin ninyo ang iyong mga tatay na makasama ninyo sa church. At kayo namang mga babae na naririto, ipanalangin ninyo ang mga asawa ninyo na makasama nyo sa church. At sila ang siyang magiging tagapanguna. Now, ano po magpapalaya? It is the truth. And you know what this truth? The truth is Jesus Christ. So meaning, ang magpapalaya mula po sa slavery of religion is Jesus. Yung pong mga lituntunin na pinapagawa ng relihiyon upang ikaw ay tumigil na sa mga paulit-ulit na ginawa ng relihiyon na hindi naman nakakapagpalaya, hindi nakakaalis sa iyo ng guiltiness, hindi nakakaalis sa iyo ng kasalanan, hindi nakakaalis sa iyo sa kinalalagyan mo na kasalanan, then now is the time for you to be set free. You shall know the truth, and the truth will set you free. So knowing Jesus Christ will set you free from slavery of religion. Christ is our freedom. He is the truth that make us free in everything. Lahat ng katotohanan, lahat po ng kapangitan sa buhay natin, ang magpapalaya ay si Kristo. So, now that we are in Christ, no more rules and regulation that enslave us upang nang sa ganon ay hindi tayo makalapit sa Diyos. It is Christ who freed us, and now we are free to come into God's throne of grace. And that is the reason why we can worship Him now. Amen. Praise God. Hallelujah. Number 2, freedom from darkness of sin. Okay, Romans chapter 6 verse 20. In the past, you were a slave to sin. Single, not plural. Sin. Pag sinabi po nating sin, not sins. Okay? Pag sinabing sin, it is the body of sin. It is the nature of sin. It is the... We are a slave of the sin nature. If you have that sin nature, kahit anong gawin mo na pagpapakabuti at anong gawin mo na kabutihan, because you are a slave of that sin nature, you can never be made righteous because nature of sin is in you. Yung po lagi naman natin example na kahit anong gawin mo sa aso, turuan mo maging unggoy na lang para nang sagot na mas mukhang tao. Mas mukha kasing tao ang unggoy kaysa sa aso di ba? Sabi mo sa katabi mo, mas mukhang tao yung unggoy. Kaysa yung aso. Okay. Sabihin na natin, yung unggoy, naturuan mo na gumawa o kumilos na katulad ng tao. At mabait siya. Naturuan mo sa lahat ng bagay. Naturuan mo ng good manners and right conduct. Naturuan mo ng ESP. Nag-aral pa. Ano? Yung pong kanyang ginagawang kabutihan at yung pong kanyang mabuting karakter ay hindi po nakakapagpalit ng kanyang nature. Yung unggoy pa rin. Sige, sabi mo sa katabi mo, yung unggoy pa rin. Ibig sabihin, you can change the nature of that unggoy by having a good manners and right conduct. By teaching them good manners and right conduct. Same thing with us.
We are born sinner, and our nature as a sinner cannot change our good character. It cannot be changed by our good character. Magkakaroon lamang ng transformation and changes sa atin if there is an inner change, transformation in the inside of us, at ito'y mangyayari lamang kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. If any man is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So what make us free from that nature? The old, ano po yung old na yon? That old is the old nature. It is Christ that made us free. So sabihin natin ngayon, I am living in the new nature. So you must convince your mind now na ikaw ay nabubuhay sa bagong nature ngayon. Kasi kung hindi ma-renew yung mind mo, akalain mo, lumang pagkatao pa rin ikaw. Alam niyo yung sino nakapanood kay Tarzan? Tarzan? Merong pelikula na Tarzan, tama? Okay. Si Tarzan po ay doon lumaki sa bundok dahil po nag-crash yung eroplano ng kanilang magulang. Parang namatay yung magulang niya. Tapos yung bata, yun po nabuhay. Kaya lang bata sanggol. So, nakita po ng mga unggoy. Nakita po ng mga gorilya yung bata. At inalagaan nila. So, ano sa tingin ninyo yung bata habang paglaki? Dahil yun yung surroundings niya, ang kanyang pagkilos ngayon at paggawa, paglakad, katulad nung unggoy at gorilya. So instead na lumakad ng ganito, hindi. Lumakad na katulad ng unggoy. Okay? Naturuan siya rin na umakyat ng mga puno. Lumipat-lipat sa mga puno sa magitan ng pagkabit sa mga baging. Yun ang naituro sa kanya eh. At hindi rin siya makapagsalita. Ang salita niya, salitang unggoy at gorilya. Kasi nga, yun ang kinalakihan niya eh. Hanggang sa paglaki niya. So ibig sabihin, kung ano nasa surroundings mo, yun ang buhay mo. Right? Eto ngayon. Hindi niya alam kung sino siya. Nung nakita po siya ng mga tao to. Hinuli nila. Kasi tumatakbo siya kapag makakita ng tao eh. Dahil wala po siyang nakitang tao at wala rin siyang, hindi niya rin nakikita yung sarili niya. Dahil wala naman salamin. Kita niyo? Sino nakakakita ng sarili niya kahit wala salamin? Hindi mo naman pwedeng kunin yung mata mo tapos tingnan mo sarili mo ganun. So dahil hindi niya nakita sarili niya, ang pagtingin niya sa sarili niya katulad naman nakikita niya ng mga kasama niya. Okay? Eto ngayon, nung nakuha siya ng mga tao at dinala po siya doon sa syudad, tinuruan siya maging tao pero ang hirap. So, ibig kong sabihin, hindi mo agad-agad may pamuhay yung tunay na identity mo hanggat hindi ka natuturuan. Dahil ikaw ay lumaki, tayo ay lumaki sa kasalanan. Lumaki tayo na hindi nakilala ang tunay na Diyos. We don't know how to worship God. We don't know our identity. We don't know our nature. Bago tayo nakakilala sa Panginoon. Yun ang buhay natin. At idagdag pa, yung paligid natin, normal sa kanila ang mabuhay na hiwalay sa Diyos. Normal sa kanila na mabuhay na hindi sumasamba sa Diyos. Nakapagka-araw ng linggo, nandun sila sa sabungan, nandun sila sa mall, nandun sila sa pasyalan, nandun sila nagtutungitan, nandun sila. So nakikita mo sa paligid mo, normal lang yung nag-aawayan, nag-aaway, nagmamaretesan, normal lang yung nagsusugal, nagmamadyong, lahat. Yun ang nakikita mo sa paligid mo. So para sa'yo ngayon, akala mo, ganon ka rin. Normal lang yung magkaroon ng 10 boyfriend, normal lang yung mga
sumagot-sagot sa magulang, normal lang. Yun ang nakikita mo sa paligid. So akala mo, ganun ka rin. Akala mo, unggoy ka rin. Akala mo, hayop ka rin. Pero kapatid, hindi ka ganun. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, hindi ka unggoy. You must know who you are. Ay, si Tarzan ngayon, unti-unti tinuruan nila hanggang pinakita nila sa salamin. Nung nakita nga niya yung salamin sa itsura niya, tumakbo siya eh. Natakot siya sa kanyang sarili. Di ba? Hanggang unti-unti natuturuan. So, kinakailangan ngayon, you must know your identity. You are a new created being in the Lord. Then unti-unti dapat natuturuan tayo sa kultura ng bagong pagkatao, kultura ng Diyos habang tayo nandito sa lupa. You yourself must be taught with the Word of God, at yan ang dahilan kung bakit po tayo tinuturuan ng Diyos. So kinakailangan supilin mo ngayon ang sarili mo, kinakailangan labanan mo ngayon yung gusto ng laman mo. Pero ito po, we are not living to fight for the flesh, but we are living to know what is true. You must live to what is true. And because when you know what is true, then you are be set free. Kasi kung nandoon ka lang sa pakikipaglaban lagi, like for example, puro peke lang yung pinag-aaralan, puro fake, hindi mo alam yung totoo, ay hindi mo malalaman kung anong totoo. Pero kapag nag-concentrate ka na, pag-aralan kung ano yung totoo, limbawa sa pera, totoo, dahil expert ka sa pagkakilala sa totoo, kapag may peke, na-identify mo ngayon. Amen? So we need to expert ourselves in knowing what is true, and the truth will set us free. So, in the past, you were slave to sin and you did not even think about doing right. See? Na hindi man lang natin naisip ang gumawa ng mabuti before. Lalong-lalo na kapag nasanay ka na sa ginagawa mo na hindi tama. Minsan, ang hirap itama eh. Diba? Akala mo, tama ka sa ginagawa mo kahit mali, may tama ka pala. Sino dito po ang handang magpatama? Wala? Kinakailangan mong itama. Sige, siyempre, hindi, ito na nakasanayan ko eh. Hindi pwede yung nakasanayan. We have to live what is right. Hello? Kasi you did not even think about doing right. Ganyan tayo noon. But now, sabi sa verse 22, but now, sabi nga natin, but now, you are free from sin. Malaya ka na sa kasalanan. You have become slaves of God. And the result is that you live only for God. Pag sinabing slave for God ka, kapatid, kung anong kalooban ng Diyos, yun ang gawin mo. Kung anong gusto ng Diyos, yun ang gawin mo. Hello? Yung katawang ito, itong katawang ito, yung gusto niya, yun ang sinusunod niya natin dati. When we were in darkness. But now that you are free, itong katawang ito, itong isipan na to, ay atin na ngayon, isinusuko at ipinapailalim sa kagustuhan ng Diyos. This is our life. Hindi yung gusto ko eh. Ito yung matagal ko nang ginagawa eh. Nakasanayan ko na eh. Kahit nakasanayan mo at nakamulatan mo yan, kung mali yan, handa kang magpatama. You have to make and start doing what is right now and not yet too late, my friend. Hindi pa huli ang lahat. Ano ang gusto mo? May tama ka o itatama ka? Okay. So, freedom. Nakadalawa na tayo. And then the last one is this. Freedom from financial darkness. Alam niyo ba na, slavery of religion is darkness. Slavery of sin is darkness. Sabi nga natin, slavery of sin is darkness. And one of the slavery pa rin is slavery of poverty. Financial darkness.
Alam niyo ba na marami pong magulo ang buhay, aburido, mataas ang presyon, naghihiwa-hiwalay, nag-aaway-away because of money. Marami nga mag-asawa nag-aaway eh. Nagsisigawan, naghihiwalay dahil sa pera. Pero pag tinanong mo kung magkano pera nila, sabi nila, wala nga po, pastor eh. Oh, wala pala kayong pera, ba't pa kayo nag-aaway? Karamihan mga nag-aaway sa pera, walang pera. Bilhin mo ha, walang pera pero nag-aaway sa pera. Ang pinag-aawayan, yung wala. Oo. Kapag maraming pera, doon kayo mag-away. Mag-away sa hatian. Ay na marami nag-aaway. Walang pera. Okay. Paano tayo lumaya from this financial darkness? How many of you want to be free from financial darkness? Yung magkaroon ng breakthrough. Pag sinabi yung breakthrough, when we say breakthrough, like for example, ito po yung pader, nandito ka sa side na to, ano? It is a side of poverty, side of lack, side of, kahirapan, pag-away-away. Kasi kapag mayroong kahirapan, lahat ng mga mahihirap na bansa, lahat ng mga kasalanan nandun. Lahat ng mga mahihirap na bansa, ang taas ng prostitution, lahat po ng mga pickpocketing, lahat po ng mga hold-upan, krimen, nandoon po lahat yan. Pero yung po mga mayayaman na bansa, ano yan eh, payapa. No? Walang corruption. Pero dito, ang daming corruption. Now, meron pong pader na naghihiwalay. Pag sinabi mong breakthrough, nakalagpas ka sa pader na yon. You are breaking the gap. We are breaking on the fence of poverty and ikaw ay na-transferred dito po sa lugar ng prosperidad. So dito, sino po dito gustong magkaroon ng breakthrough? Yes. Kasama sa pagliligtas sa atin ng Diyos ang paglaya mula sa kahirapan. So bago po tayo lumaya sa kahirapan sa finances, maintindihan po muna natin na tayo po'y lumaya na sa kadiliman ng pamumuhay. You must understand and believe that you are now set free from darkness of life. And because now that you are in this kingdom of light, wala nang kahirapan sa iyo. You have to settle in your mind that you are no longer in the world of poverty. You are now living in the world of prosperity. A world of blessing, a world of favor, a world of there's no lack. It is a world of more than enough. You are now living in the kingdom of more than enough. Set your mind on that. Why? There's no lack in the sight of God. There's no darkness in the sight of God. There's no poverty in the sight of God. At nasa ang side tayo? We are in the side of God. Sabihin nga natin, I am in the side of God. Proverbs 10:22, saan po nanggagaling ang blessing? Okay, saan manggagaling ang blessing? Dapat maliwanag sa atin to. It comes not from your work, it comes not from your business, it comes not from your parents, it comes not from your relatives na nagbibigay sa inyo, nagpapadala sa inyo. It comes not from anywhere else. The blessing comes from the Lord. Kasi kapag ang isang tao, ang kanyang isipan, ang blessing ay galing sa trabaho, yun ang mamahalin niya higit sa Diyos. Papahalagahan niya yung kanyang negosyo higit sa Diyos. At yan ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano, they value their resources more than the source. They value things sa paligid nila more than God. Because what they believe, ang panggagalingan ng kanilang pagpapala ay yung mga bagay na ginagawa nila. Friend, lahat ng meron tayo pwedeng mawala sa isang idlap. Pero ang Diyos na nangako, ang sabi niya, I will never leave you. I will never forsake you. Proverbs 10:22, the blessing, tinan nyo ha, iba-ibang version ko kinuha. Sa New Living Translation, the blessing of the Lord makes a person rich. Ano po ang nagbibigay, magpapayaman? The blessing of the Lord. God bless you.
Ano sabihin nyo? Yes! That blessing is my riches. Amen? Pag medyo galit ka dun sa tao at medyo inis ka, pag sinabi niya, God bless you, sabihin mo rin, God bless you ka rin. Amen? Nakagandi ka na, napagpala mo pa siya. Di ba? So, dalawang, kumbaga, double impact yun di ba? So, this is the wonderful truth, that the blessing of the Lord makes a person rich and He adds no sorrow with it. Ang pagpapala ng Diyos, may walang dalang kalungkutan. Kung ikaw ay napagpagpala financially o maraming bagay, dumadami na yung lupain mo, dumadami na rin yung bakahan mo, dumadami na rin yung negosyo mo, lumalago na, pero nagkakaroon ka ng kalungkutan. Nalulungkot ka, nagkakaroon ka ng sorrow, nagkakaroon ka ng sadness. Ibig sabihin, hindi yan galing sa Diyos. Kapag ang pagpapala na dumarating sa iyo ay napapalayo ka sa Panginoon, hindi yan galing sa Diyos. Yung bagay na ginagawa mo dati at bagay na inilagay ng Lord sa puso mo na siyang kagalakan mo bilang Kristiyano at ginagawa mo sa kaharian ng Panginoon na punong-puno ka ng kagalakang ginagawa noon. Yun yung joy mo, yun yung strength mo. Tapos nung ikaw ngayon ay napapagpala na financially or sa mga maraming bagay, unti-unti dito nababaling ang iyong panahon, nawawala yung kagalakan mong gawin, yung bagay na ginagawa mo dati. Ibig sabihin, kapatid, hindi ka bibigyan ng Diyos ng kalungkutan pagdating sa pagpapalang galing sa Kanya. Sapagkat ang pagpapalang galing sa Diyos ay walang dalang kalungkutan. It's so clear here. Now, sa TPT, the Passion Translation, true enrichment comes from the blessing of the Lord, with rest and contentment in knowing that it all comes from Him. Ang pagpapalang mula sa Diyos may dalang kapahingahan. Hello? Hindi katulad po ng mga tao sa mundo na grabing trabaho dito, madaling araw pa gising na. Tulog pa yung manok sa madaling araw, gising na siya. Pagdating naman ng gabi, tulog na uli yung manok, gising pa rin siya. Buti pa yung manok may kapahingahan. Ano? So walang kapahingahan. Kapatid, ang pagpapalang mula sa Lord may kapahingahan. There's rest. Full of peace. That is the blessing that comes from God. Nothing to worry. Sa easy to read version, ganda. It is the Lord's blessing that brings wealth. And no hard work can add to it. Maganda po magkaroon. To be hardworking is good. But it does not mean that you are hardworking, then you are blessed. Ang dami pong mga hardworking people. Nagtatrabaho na sila maghapon, pero hindi po nag-i-increase yung kanilang kita. Nagtatrabaho, kumakapal ang kanilang mga kalyo sa kamay. Pawis na pawis. They do everything with effort, with hardship. Pero hindi nag-i-increase ang kanilang kita. Mga kapatid, what we desire in life is not about your effort. It must be the blessing of the Lord. Just say to God in what you're doing, in your business, in your work, everything, Lord, thank you that you bless the work of my hands. My riches and my blessing comes from you, Lord. Just speak on that every day of your life. And you have to lean on, sumandal ka sa pagpapala ng Diyos, pabor ng Diyos, hindi sa kakayahan mo. And I tell you, if that is your life as a Christian, nagiging magaan ang buhay, and expect there are surprises of the Lord coming to you. Nagiging madali ang lahat. At magtataka ka, kapatid. Little by little, there is an increase in every aspect of your life. At dun mo ma-enjoy ang buhay. At masasabi mo ngayon, Lord, galing talaga lahat sa iyo ito. Hindi sa akin. God blesses us because Christ made us righteous, not because of our performance. Never that the Lord
impressed by our performance. The very reason why God blesses us is because God sees us righteous. So the very first thing we need to understand about finances is that we are stewards of what God has given us. Sabi nga natin, stewardess. Stewardship. Okay. Pag sinabing stewardship, you are not the owner. Tagabantay ka lang o tagapag-alaga ka lamang. Amen? We are stewards of all God's property here on earth. Because the Bible says in Psalms 24 verse 1, the earth and the fullness thereof. Sa Tagalog, ang mundo at lahat ng naroroon ay pag-aari ng Diyos. So kung anong meron ka ngayon dito, kapatid, pag-aari ng Diyos yan. And even you yourself, pag-aari ng Diyos. And even the talents that you have, it comes from God. So Christians recognize that everything we have, even our talent, our skills, our bright ideas, yung sharp mind natin, lahat ng talento meron tayo, lahat ng mga property na meron tayo, pag-aari ng Diyos. And you are just an steward. A steward is a person who manages someone else's property, finances, or other affairs. As Christians, we are stewards. And we need to recognize that the money we have is not really ours. It is a gift from God. Sino dito ang walang pera? O, lahat tayo may pera. Amen? So, ibig sabihin, kapatid, yung pera na yan, recognize it comes from God. And God given us the power to accumulate and to get wealth. My friend, the Lord has given you the wisdom. So you are a steward of every blessing that you have. God is the source of everything you have. Ito yung sinasabi ko kanina, God gave you life. Maski yung buhay na meron tayo, galing sa Diyos yan. You didn't cause yourself to exist. You were created. Sabi nga natin, I am created. So God created you. And you know the story in the book of Genesis, when God created man, pagdilat ng kanilang mata, nandiyan na lahat ng nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, walang nilikha ang tao. Lahat nilikha ng Diyos. At pagdilat ngayon ng mata ng mga ni Adan at ni Eva, they can say, wow! God's creation is perfect. Ano ang sabi po ng Bible? Take dominion. Meaning, kayo ang mag-aalaga ng lahat ng yan. So from the very beginning, nakita na po na lahat ng bagay galing sa Diyos. So, you are a steward. God made you and He is the source of every good thing in your life. Ito po yung sinasabi ko kanina, James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of life. Ano meron ka, kapatid, na mabuting bagay? Recognize it. Ipagpasalamat mo sa Diyos yan. Si Arlene, magaling kumanta. That voice comes from God. Amen? Magaling ka magkwenta. Alin ang mas magaling magkwenta? Lalaki o babae? Oh, yung babae. Alam niya kung kulang yung nirimit ng asawa. Di ba? So magaling magkwenta. Kaya lang minsan naman, ang lalaki magaling din magkwenta. Sabi niya, saan mo nilagay lahat yan? Bakit ganun? So, parehas silang magaling magkwenta. No? So, lahat ng talent mo galing sa Diyos yan. Okay? God not only gave you physical life, but He is the source of your wisdom and abilities. He gave you the talents to earn a living. Alam niyo, lahat ng talento na meron tayo, you can use that to earn a living. Magaling kang magkwenta, pwede mong gamitin yan to earn a living. Magaling kang sumayaw, pwede mong gamitin yan to earn a living. Magaling kang magdrama, umarte, mag-aktor. Ako na lang lagi naghuhugas ng plato.
inuutusan. Magaling kang umarte, gamitin mo yan to earn a living. Amen? So discover your talents. And every one of us has a talent. I do believe on that. Kung ano po yung talent na meron ka, then excel on that talent. Kung lang gastusan mo para nang sa ganun ay lalo ka bang mag-excel sa talento na meron ka, do it to earn a living. Kasi ibinigay yan ng Diyos sa iyo. Kaya nga yung mga nag-aaral, kung ano po yung kanila pong, kung saan sila nababagay na kurso, at kung ano yung hilig nila, kung ano yung interest nila, doon po sila kumukuha ng kurso. Hilig nila mag-computer. O di, doon ka sa computer. Mag-aaral ka to make it a living. Magaling ka sa math, magaling ka sa mathematics, then make an engineer or accountant. Magaling ka makipagdebate, gusto mo ikaw lagi panalo, then mag-abogado ka. Ipanalo mo sarili mo. Hello? So, ang ganda yung panahon natin ngayon kasi kung ano yung interest mo, pwede kang mag-aral to make it a living. Gusto mo magtanggol, gusto mo lagi makipag-away, hanapin ang mga kriminal, magpulis ka. So kung ano po yung interest mo, di ba? And then you have a caring heart, gusto mo mag-alaga, gusto mong ang mga tao matulungan, pwede kang mag-doktor, pwede kang mag-nurse. So ang dami nating mga pagpipilian ngayon. And all of those talent and skill, it is a gift from the Lord. Huwag mong sabihin, hindi, nag-aaral kasi ako magaling ako . No, yung galing mo galing sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, yung galing mo galing sa Diyos. So He gave us the talents to earn a living. God is also the reason you were born at this time in history. The most prosperous period ever. So even though you are working at your job, God is still the source of your financial success. Ang sabi ng Acts 17:28, it is through Him that we are able to live, to do what we do, and to be who we are. Siyang dahilan kung bakit tayo kumikilos, gumagalaw. It is Him. He is the reason. So, without the blessing of God upon our life, you wouldn't even have the ability to prosper. Kaya, ito po yung lagi nating tatandaan. Deuteronomy 8:18 says, remember. Sabi nga natin sa katabi mo, sabi mo sa katabi mo, remember. Ayan. Ano daw po yung remember natin? Ano po yung aalalahanin natin? Remember, it is the Lord your God who gives you the power to become rich. So if you are in a rich status right now, remember, ang Diyos ang nagbigay sa iyo. At kung wala ka pa dun sa kalagayan na rich ngayon, remember, the Lord has given you the power. You already have the power. You have to discover God's power in you. There is an ability that God has installed upon you. Kumbaga sa cellphone mo, kapatid, may naka-installed na apps, sa'yo. Go into that apps. The Lord has given you. He does this because He is still faithful today to the covenant that He made with your ancestors. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ay eto. Kung bakit po binigay sa atin ng Diyos yan, because He is faithful to His covenant. It is His covenant to Abraham. And we are part of this covenant because we become a descendants of Abraham dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Everybody say amen. So when you see yourself as a steward and recognize money as God's blessing, it totally changes the role money plays in your life. It ceases to control you and simply becomes a tool. Don't be a slave of money, but use money as a tool. Control your money. Control your money. You are not controlled by money, but you are controlling the money.
Paano po nakokontrol ng isang tao o ang tao ng pera? Kung saan yung may pera, nandoon siya. Kung saan mang pera, napapasunod siya ng pera. Yun, controlled by money yun. Walang time sa Lord. Hindi si Lord, ang hinahanap niya yung pera. Ayan, kung saan yung pera, doon siya. Di ba? Pastor, araw ng linggo ngayon, ang daming pera dito. May pera. Di ba? Pero, kapag ang isang tao po ay tools niya ang pera, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all the money, all the blessing will be added unto you. That is God's principle. Amen? Hindi tayo natatakot na mawalan ng pera. Ang kinakatakot natin, yung mawala ang presence ni Lord. Although hindi na mawawala sa atin ang presence ni Lord, it's permanently resides in us. Ang kinakatakot natin ay yung mapasunod tayo ng pera at mapalayo ang puso't isipan natin doon sa pangako ng Diyos. Mga kapatid, money is just a tool. Let your money be controlled by you. At paano po hindi may slave ng tao sa pera? First and foremost, he used money to worship God. He used money to praise God into His kingdom. Ginagamit ang pera as a tool para nang sa ganon may palaganap ang mabuting balita. Magkaroon ng pangangailangan sa loob ng iglesia. Magkaroon ng... Walang ibang mag-iisip niyan mga kapatid kundi tayo na nasa kaharian ng Panginoon. Sino sa tingin ninyo ang magpipinance ng gospel? Yung mga nasa beer house? Yung mga nasa clubhouse? Yung mga nasa sabungan? Yun ang magpipinance sa atin? You! At sino po yung pinakakuha ng Diyos sa Deuteronomy 8:18? Sila ba? No, tayo. At sino ang dapat na makaranas ng pagpapala na wala pong kahirapan? We have no sorrow in it. There's no sorrow be added. Tayo, may kapahingahan tayo. And I declare in the name of Jesus Christ, every one of you, especially you young professionals, magkaroon kayo ng mga negosyo, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng gawa ng inyong mga kamay. The Lord uses you to prosper in the kingdom of God, and God will prosper you abundantly beyond measure, more than you can ever think of. Beyond you can ever think of. So, the first step toward becoming responsible with your finances is to get this mindset that money does not belong to you. Instead of clinging to your money, you need to think, I am a steward of what God has entrusted me. God has blessed me with these talents and abilities. God has blessed me with my job. Your job is a blessing from the Lord. It comes from Him. Hello? Your business is a blessing from the Lord. It comes from Him. So, be set free from financial darkness and excel in the gracious act of giving. Sabihin nga natin, excel in the gracious act of giving. 2 Corinthians 8:7. Since you excel in so many ways, nag-excel kayo sa maraming bagay. Pananampalataya, you're gifted speakers. O yung iba dyan, no? Grabe, galing na magsalita. Nag-excel na. Dati mahiyain. Ngayon walang hiya na. Ibig sabihin, hindi na naiiya. You're excelling in doing Bible studies, cell group, sharing your faith, speaking God's Word. You are gifted, and in your faith, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, you are excelling. Grabe ang pag-ibig ninyo. Nag-excel. Anong sabi rito? I want you to excel also in this gracious act of giving. Huwag mo na manghayaan na maiwan na mag-excel ka when it comes to giving. Sabi mo nga sa katabi mo, excel in the gracious act of giving. Now, ang sabi ni Pablo sa verse 8,
I am not commanding you to do this. I am testing how genuine your love is. So, ibig sabihin, ang giving natin is not a command. When we give, it's not a commandment. It is an overflow of your love to God. Hello? So pag nagbibigay kayo, hindi yan utos, kundi overflow of your act of gratitude, love that you receive from God. So ang pagbibigay ay pagkakataon upang maipakita ang pagpapasalamat mo, pag-ibig mo sa Diyos. Sabi nga nila, you can give without loving. But you cannot give, you cannot love without giving. If there's love in a person, hindi pwedeng hindi siya magbigay. Pwede kang magbigay kahit walang pag-ibig. Yung iba dyan, wala nang pag-ibig, bigay ng bigay, di ba? Pero kapag may pag-ibig ka, hindi pwedeng hindi ka magbigay. So, our love or our giving is an expression of our love to God. And how could we love God? We love His works. We love His mission. The mission that He says, go and preach the gospel. So mga kapatid, we are stewards of what God has given us. We need to recognize that the blessing we have is not really ours. It is gift from God. God is the source of everything you have. Sabi nga natin, God is the source of everything I have. So honor God in all your blessings by giving Him even your tithes. Yung tithes pa lang ha, wala bang offering doon. Even in your tithes, honor the Lord in giving your tenths. Because when you give your tenths, you recognize Jesus. Because Jesus Christ is the picture of tenths. Tenths means the firstborn, ang pinakamainam. At ang pinakamainam sa lahat, at the firstborn is Jesus Christ. So every time you give, you are acknowledging Him. You are honoring Him. So giving, even our tithes, is honoring Jesus Christ and recognizing that He is your high priest. Pastor, akala ko ba walang command? I'm not commanding you to do that. You have to do it out of the overflow of your heart. So excel in the grace of giving, and you shall be free from the darkness of poverty, my friend. I tell you, God wants every one of us to be set free from darkness of poverty. And I declare in the name of Jesus Christ, the spirit of poverty be broken in your life, and now a multiplied blessing coming to you in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. I receive it. I receive it. One more time, I receive it. I am free.